Pero pagka lumaban Yan. at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay Alanganin. ay mapalagay sa alanganin, Ayon. patayin ninyo. Kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh yeah! Come on, come on, come on! Come on, come on! 5, 4, 3! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Dumako naman tayo sa national. Mainit na mainit. Kakapasok lang kanina. Come on, come on! National naman ang ating tatalakayan ngayong araw na to, October 20, Sunday. Weekend na weekend pero paiinitin natin ang mga tumbong ninyo. Dahil umiinit na ang ulo ng mga congressman. Talagang gusto nilang pag-usapan yung about sa EJK. At nararamdaman ko din na talagang gusto lang inbitahan si dating President Roa Duterte. Kaya ayun, dumating na nga sa point na nagkakagulo na sa mga, alam mo na, malapit na ang election syempre. Kanya-kanya ng kilusan yan. Kanya-kanya ng gapangan. Kanya-kanya na ng halongkatan ng kalakal sa basurahan. Oy, magandang hapon sa inyong lahat. Today is October 20, alas 5 ng hapon na Sunday dito sa Pilipinas. At pag-usapan natin at dumako naman tayo dito sa National kung saan inimbitahan na nga ang dating presidente na si Roa Duterte sa Quadcom sa darating na Martes, October 22, alas 9:30 para mapag-usapan ang EJK, yung extrajudicial killing. At tuwan-tuwa na naman ang mga congressman natin. Sino kaya? Ha? Well, kung ako ang tatanungin, gusto ko sana umaten talaga si Roa Duterte. Tignan natin kung di kayo pagmumurahin dyan. Hindi, ako gusto ko, sa sarili kong opinion, gusto ko sana umatin si President Roa Duterte. Para makita natin yung angas ng mga congressman na to. Ito yung sulat kasi, ito yung sulat. Galing to sa House of Representatives, Quezon City, syempre. Honorable Roa Duterte ini-invite sa dumalo sa Quadcom Committee sa Tuesday, October 22, alas 9:30 ng hapon. Ay, ng umaga. Sorry. Tapos pirmado yan ni Chairperson Robert Barbers. Black coffee muna tayo dyan. Sana umaten, no? Kung ako tatanungin nyo, sana umaten. Gusto ko umaten para talagang magkaalamanan na. Kung sino talagang unang magtatanong, may manginginig ba rito? O ano? Diyos ko. Basa tayo ng comment. Natutuwa ako sa mga comment eh. Astig ng mga comment. Eto. Tanggalin natin yung salamin natin. Kasi yung salamin ko, pag suot ko, malabo yung paningin ko. Pagkatanggal ko siya, hindi siya malabo. Kaya, basahin natin, medyo lalapit tayo. Ano daw? Halo-halo to. Ama, ayaw kay gara-gara lang sa sila, di naman Supreme Court. Tapos, dapat nga,
people power na. O, tapos solid Duterte. Di nga ubra sa anak, how much more sa tatay. Mga sira na talaga utak. Ano to, mana sa amo nilang bangag. Meron pa. Talaga. Minsan matatawa ka sa mga comment. Ito medyo mahaba. Basahin natin. PRD, kung gusto nilang pa-atenin, nagbigay ka ng condition ganito. May condition. Magpa-hair follicle drug test yung mga attend ng hearing. Pagka hindi nakapag-drug test, bawal sa loob ng hearing. Kasi baka magkarga sila ng magkarga sila habang nagtatanong mga walang katinuan ng hearing. May hearing po talaga para sa hustisya ng mga drug addict pero walang tumutulong sa kaso o biktima ng mga addict tulad ng rape, pinatay na tao at bata dahil high sa drugs. Nakakatuwa po talaga dito sa gobyerno ngayon may hearing sa karapatan ng mga kriminal at addict. Kriminal at addict. Sa ibang bansa, ang hirap paghuli ng mga kriminal dito. Protektado mga addict only in the Philippines. Go po, sir. Tapos, parehas lang pala yun. Kaya, nakakatuwa yung mga comments no? Talagang dyan mo malalaman talaga kung gaano katalino yung mga Pinoy. No? Nako po, kung wala mang silang matibay na ebidensya, mapapahiya lang sila. Mag-iipon lang sila ng sagot sa kanilang puro katanungan na wala namang pinapatunayan. Tay Digong, the best for war on drugs. Ang administrasyon ngayon against sa war on drugs kasi may bangag. Go, Tatay Digong. Naglipanan na naman ang mga asong ulol na pinakawalan ng mga tambalos-los. Pag-attend ka, manandaw jud miss hearing, extend na jud ko, makakita ng mga nawong sa mga Mr. Che na nakakakuma. Hindi ko naintindihan yan. Eto malaking hamon sa Quad Committee yan. Lalo na yung mga congressman na mabait kapag kaharap at pag nakatalikod ang mga Duterte. Bilangin natin kung ilan ang mumurahin ni President Digong. Ito, go para mahuman na sila. I like it, tingin natin. Kanatay kay Tawong Wal kwenta ng mga yan gusto lang nila lahat ng mga bata ma-rape sa mga drugista, mamatay, tas buhay ang mga addict. Malaya ang negosyo ng mga droga ang drug lord. Excited here. Madami na namang mapapagalit. Bantay mo na at i-postpone ang hearing. Tas tawon talang kanina inyong ipatawag malulan Jumo. May mga nagbibisaya pa no. Nakakatuwa ito. Manggawas na ilang mga baho kuron kung siguraduhin nila nalimpyo na nila ang mga skeletons ng ilang mga closet. Amping and God bless you more. PRRD. Saka daghan atimaon sa Pilipinas. Kami gyud umahon ng mga tambaloslos ng Congressman Pastilan. Go lang Tatay Diggs. We always support Duterte. Solid Duterte forever. So kung mapatawag nila si Duterte, dapat ipatawag din nila si Lisa na sa investigasyon ni Bato. Ayos tayo, banatan mo sila. Alam namin mabuti kang tao. Hindi nyo kinaya ang anak. Tapos yung tatay pa, good luck. Meron pa ba? Ito meron pa. Para sa akin okay naman ako mag-drug addict na Para sa akin okay naman ako nung mga drug addict na pinatay kasi ang dami namamatay dahil sa droga. Pati sariling anak sa asawa noon na pinatay sa sariling asawa at ama dahil sa droga.
kung hindi lang naging pangulo si PRRD, mukhang lantaran na ang paggamit sa illegal na drugs ngayon. 'Di ba bumabalik na yung mga rape, patayan kasi takot ang gobyerno sa mga drug lord ngayon. Real talk lang, hindi ko naman ibinoto si PRRD noon kasi si Lenny ang president ko, pero satisfied ako sa pagka-pangulo niya. Very good. PRRD, mag-live ka sa mga page mo or ni BP para lahat ng views sa'yo mapupunta. Siguraduhin 32M views ang manonood sa live mo. Wala manonood sa mga mainstream media. Pakisabi kay PP sa page mo or sa page niya mag-live. Solid, Tatay Digong. Meron pa ba? Ayun na. Naglalabasan na yung mga ano. Hindi, ito. First of all, maraming salamat kung bago ka rito sa channel ko. Syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw, mapa-local man o national. So ngayon, balik tayo ulit sa national, ha? Kasi mainit ang talakayan Duterte. O, tinitira nila si Sara Duterte. Ako, hindi naman ako hindi naman ako anti-Duterte, hindi rin ako pro-Duterte. Hindi naman din ako anti-BBM at hindi naman din ako pro-BPM. Sa ngayon, ang status ko pagdating sa national ay reaction video muna. So, pag-aralan natin. Pero, gusto ko kasi yung mga nagawa ni Duterte noon. Lalo-lalo na yung war on drugs. May mga, may mga point din at talagang umayos naman talaga ang Pilipinas dahil sa war on drugs. War on drugs, Wala pa tayo sa ano. Okay. Sabihin nyo nga sa akin kung saan kayo nanonood. Kunyari, you're watching from Dubai, watching from Cebu, you're watching from Davao. Para alam ko kung saan nakakaabot yung videos natin. Lalo-lalo na yung topic natin, national. Duterte, pinag-iinitan na ngayon. Okay? Noong nakaraan, si Sara, o yung vice presidente ang pinag-iinitan. Kasi nga, gusto nila i-impeach. No, according na rin sa press conference ni Sara Duterte, ni Vice, may video siyang hawak at sinasabi niya doon na pagka lumitaw na yung pangalan no, sa kanya sasabihin, saka siya magkukwento kung sino yung nasa likod noong impeachment. O, diba? Tinitira daw siya ni Trillanes dahil doon sa gusto siyang ma-impeach sa kanong Castro. Kaya pilit na tinatalakay yung misuse ng funds. Tapos ngayon naman, dahil nga matagal nang pinapagulong o hinihiring yung about sa EJK, ang dami ng mga biktima na hinaharap sa Quadcom. Tapos hanggang sa dumating sa point na naiyakan sila doon. Tapos syempre yung mga biktima, hindi natin masasabi kung anong status nila doon. Hanggang sa ang feeling ko talaga diyan, gustong-gusto talaga nilang maimbitahan si mismong President Roa Duterte para pa-attend sa Quadcom. Tapos ayun na, naging successful na nga at sa Tuesday, iniimbitahan nila si President Roa Duterte para questionin, no? O para sagutin yung mga allegation sa kanya. So ayan na, at talagang nagtagumpay naman ang mga congressman dyan kung talagang gusto nilang kausapin itong si President Roa Duterte, no? Tapos, eto naman susunod na mapapanood nyo, ito yung issue na sinasabi ni Sara noong conference niya. Neto lang, no, October 18 lang ata yun. Nagpa-press conference siya, inaabot ng 2 hours, na nandoon siya sa tabi, na parang mayroong isang graduation ata yun, mayroong isang sundalo na hinihingi yung relo ni BBM as a graduation gift. Tapos, itong nasa baba, ito yung same graduation din ata to. Tapos parang hiningi din yung relo ni President Roa Duterte naman. So, binigay naman ni President Roa Duterte. Ito, panoorin natin. Tanggalin ko lang yung sounds kasi para hindi tayo makapiright. Ayan, ayan. Ayun. Cadet First Class, Juan Paul. You may mabalasi class of 2019. We bid you farewell and God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ayan, hiningi din yung relo. Yun nasa baba. Si Duterte na yan, 2019. Ayun, binigay yung relo.
binigay yung relo. Diba? Ayun, no, si Roa Duterte pa ang nagsuot. Pagbabago Iniinaan ko kasi baka makaka-copyright. Sawa na ang bayan ko. Ito yung sinasabi ni BP Sara doon sa kanyang press conference na yun nga yung about sa relo. Kasi siya ang vice ni BBM naman ngayon. Nakahapon Ayan. ikaw ang mag-aahon. Nasa linya po natin. Ito, tapos ito gusto ko malaman Gusto ko malaman sa mga viewers natin. Gusto ko malaman sa mga viewers natin kung ano kung anong stand nyo doon sa war on drugs. Yan. Kung anong stand nyo doon sa war on drugs before. Kung ako, syempre umpisahan ko na sa akin. Ako, okay sa akin yung war on drugs. Kasi talagang sobrang, kung matatanda nyo, way back 2016, bago maupo si Roa Duterte, ang ating ex-president, talagang grabe yung labanan sa drugs. Talagang war on drugs talaga. I mean, maraming drug lords, maraming drug laboratory, maraming naging biktima dahil yung mga addict na yan, lulong sa droga. Maraming na rape ng mga bata. Maraming nagbebenta, maraming nasira ang buhay in short. Maraming pinatay na matay dahil sa droga na yan. Kaya ako, pabor ako dun sa war on drugs. Talagang sayang nga, hindi ako vlogger nun. Siguro kung vlogger na ako nun, ang balita ko nun talaga, war on drugs din di ba? Kayo, gusto ko malaman kung yung mga viewers natin, gusto ko malaman kung ano yung stand nyo dun sa war on drugs. Paki-comment nga. Ano lang healthy conversation lang muna tayo. Healthy conversation lang. Ang tanong ko, ano ang stand mo doon sa war on drugs? Doon lang muna tayo. Wag muna tayo masyadong lumayo. Sige, comment down below. Tapos, itong papanoorin nyo, ito yung interview ng SMNI dito kaya President Roa Duterte. Panoorin natin. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Kasama ko si Hana, ang aking co-anchor. Hana Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, kumusta dating kayo Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee Sa Quad Committee. ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime ho. Yan. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Yan na. So, binanggit niya na masaya daw siya kung na-attend siya si Roa Duterte. Yan ang gusto ko. Abangan niyo dito, abangan niyo. So, Tuesday yan. So, magkakaroon tayo kagad ng reaction video dyan. Yung araw na yan. Para malaman natin, bakbakan yan. Magbilang tayo ng mumurahin. Oy, kung magmumura si Duterte. Magbilang tayo ng mga mumurahin. Anong saya nito? Masaya to. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what life is all about. Yes. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds. Traidoran. But yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would
prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Mukhang sanay na si Digong sa mga Ganun ganitong ang ganitong tingin labanan ko Kasi talagang madugo to. Talagang, I mean, talagang lalo na ngayon, din, mainit ang Duterte sa Quad Committee ngayon. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Galing Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Excited na ako sa Tuesday. Ang galing na. Ang galing na sinabi na Tatay Gigong. Dito minsan yung Quadcom kasi paligo-ligo pa. Dapat noon pa lang inimbitahan na kagad si Duterte. Yan natin malalaman natin yan sa Tuesday. Nakaka-excite. Yang gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sarang gandang panoorin. Sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo malaman na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang nai-imagine ko kasi medyo kasi nasubaybayan natin medyo nai-imagine ko kasi yung mga itsura ni Barbers, ni Abante, ni Acop, ni Dan Fernandez. So wala kayong ibibigay ko sa kanila. Bahala sila Kaya kung ako anong gusto naman nyo itanong. sa kagaya ito ni Ruena, si Regina Garma. 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 Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Pati INC nadami na. Ito. Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, Yan. may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibulsa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Madaling sabi, Ito Mr. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs. Yan. Hindi yung magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok sa ganun. Makukulong sila. Why would they accept that kind of agreement when it will later on Mapapahamak bring sila. their downfall? Magpayag yan sila. Bigyan mo ng pera, operational funds. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga. We have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan.
Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Lumilinaw na kahit papano. Ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, No? kain kami, and I congratulate them. In other words, yun ang pinakamalayo. in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing their work. Personal. Personal pa. Palainom mo yung pulis. Bilang mo 2 boteng scotch. Kaya yung nakikita natin sa, iba pumupunta ka man ng doon kay sa sa bar ni Bong. Yung mga pulis na yun man yan sila. Yung magpunta doon na 4, 5 yun yan sila na maripartida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera. Nahihiya. Yan lang sabi ko. Sige, hapon kayo doon. Inuman tayo. Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa Yan. social media. Yan, ito maganda to. Inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli o ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis trabaho nila yun Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. Wow. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Iba talaga yung galing ni Duterte, no? Iba talaga pag yung urge niya, no, na sa war on drugs. As you tinamuhan ko na kayo napapansin, lagi ang bato kay Duterte, it's all about war on drugs, EJK. Doon lang umiikot talaga no? No? Doon lang umiikot. Talagang gusto nilang tirahin si Duterte about sa EJK. Well, in fact, umayos naman yung Pilipinas noon about sa war on drugs. Nalaman nga natin na maraming pabrika o maraming drug laboratory dito dahil marami sila na-discover mga drug laboratory. Imagine mo kung gaano kadami yung pagkakumalat yun at lumabas sa market, kung gaano karaming buhay yung kayang sirain nun. Diba? Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban Ayan. at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay Alanganin. ay mapalagay sa alanganin, Ayon. patayin ninyo. Kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Yan talaga ang order ko. Maski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Pag lumaban, unahan mo na, no? Kaysa ikaw yung maunahan o yung malagay yung buhay mo sa alanganin, unahan mo na. Saan? Ganon talaga. Patayan talaga yan. Galing. Yan ang order ko. Pag lumaban Patayin. at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Kaysa maunahan ka pa. Yun.
Straightforward, no? Former President Duterte, Grabe, no? hindi ho mapapasinungalingan ng yung digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Oo, totoo, Ngayon no? po ba na nawala kayo Totoo sa yan. Panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. I Galing. would rather na As. yung buong badla, Na magsagot. let the Tama. people No, make tell. the proper decision. Galing. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. Kung Kaka-excite. wala namang silbi yung Kaka-excite ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski saan magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Pero hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, then we would be justified in killing them. And that is one problem solved for the day. Oo nga naman. Let them fight, no? Totoo yan. So, Grabe. Mr. President, inaasahan namin na as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the Congressional Committee hearing. Of course, yan na. it's an institution of government. Atento. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Ngayon, okay. Mga kayon, gusto ko malaman refresh natin. From 2016 hanggang 2022, nung naupo eto mga kayo i-refresh lang natin from 2016 hanggang 2022. Sige nga, kwento nga natin sa comment section. Gusto ko malaman kung ano yung naging stand nyo doon sa war on drugs ni Duterte noon, nung pagkaupo niya nung July 2016. Siyempre, nung pagkaupo niya kasi war on drugs kaagad talaga implement niya no? Kagaya na sinabi niya na lumabas kayo, i-hunt nyo yung mga drug pusher at mga drug lords, tapos hulihin nyo, no? Pagka pumalag, let them fight. Pag nalagay yung buhay nyo sa alanganin, doon nyo natirahin. So, ang galing nung ganun yung utos talaga no? Gusto ko malaman sa lugar ninyo kung ano nangyari at kung tumahimik ba, naging effective ba yung war on drugs sa lugar ninyo. Sa akin, pagkakatanda ko, sa Valenzuela, nagkaroon ng watchlist. Nandoon yung mga user, saka mga pusher. No? So, talagang tinrabaho sila. Sa Tondo, ganun din. May mga nabalitaan din ako na nasa watchlist din ng police station. Tapos yun in short, napilitan talagang maghanap at magtrabaho yung mga kapulisan. Dahil nga war on drugs, digmaan about drugs Kasi talagang lulong na lulong ang Pilipinas noon sa noong time na yun, ang daming balita na namatay, ni-rape, di ba? Talagang dahil sa lulong na lulong sa droga. In short, maraming buhay ang nasira, maraming buhay ang napaagang namatay dahil yung mga suspect ay lulong na lulong sa droga. Ngayon gusto ko malaman, tulungan niyo ako rito. Anong stand nyo doon sa war on drugs? Anong stand nyo doon kay Duterte? Umabuso ba siya? O tama lang ba talaga na yung ganun
yung kumbaga kumbaga no mercy sa sa pagdating sa mga drug lord, sa mga drug pusher, 'di ba? Kasi talagang nakakasira ng ng buhay talaga ang drugs. At hindi lang yun, minsan nakakaperwisyo pa talaga sila kasi diyan nag-uugat yung paglulong, diyan nag-uugat yung nag-i-snatch na, nangre-rape na, pumapatay na para makakuha lang ng pera pang supply sa drugs nila. O, di ba? Gusto ko malaman, tulungan niyo ako, comment kayo dyan sa baba. Tapos alamin natin pare-pareha sabay-sabay kung ano nga ba ang naitulong ng war on drugs sa lugar ninyo at kung gaano ba kayo kasatisfy doon sa ex-president natin si Roa Duterte. At abangan nyo sa Tuesday ang aking mga update at reaction video dahil sa pag-attend ni Pangulong Roa Duterte sa Quadcom sa Tuesday 9:30 ng umaga. So alamin natin yan ha. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.